idea? Nakikita niyo ba? Ano po yung nakikita niyo? Ano po yung idea niyo dyan? Brain. Siyempre may brain. Sige, okay lang po. Hula-hula. Magbigay po kayo idea. Ano pong meron? Ballpen? Sige na nga po. Bigay ko na nga po sa inyo yung title. Baka saan pa po tayo mapunta? Sa ating pag-aaralan po, title lang po natin, Forget Not. Yan. So, ibig sabihin po niyan, huwag tayong makalimot. Amen! Kasi kung makikita niyo po yung picture kanina, di ba, binubura po yung brain. Kaya sabi niya, forget not. So, ibig sabihin niyan, huwag daw po tayong makalimot. Kasi, ang totoo lang po, sa Biblia po kasi, ang totoo po niyan, sa Biblia po kasi nagtuturo sa atin, tayo ay makalimot. Totoo po, di ba? Ang Biblia po, tinuturuan tayo ng Biblia na tayo po ay makalimot. So, sabi niyan, biblical things that we need to forget. Sabi po dito. So, ibig sabihin po, yung binasa po natin kanina, sabi po sa Isaiah, chapter 43, verse 18, sabi niyan, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. So, sabi po kanina sa Tagalog, para mas mapipil po natin kapag Tagalog. Pero maganda rin po yung version ng English. Sabi po dito, ito ang sabi niya. Sabi niya po dito, ito ang sabi niya. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. So ito pong verse na ito po yung time na ito po yung pinalaya po yung mga Babylonia. So sabi po dyan, ito pong Biblia ay tayo po tinuturuan na tayo po ay makalimot. So ano po ba yung sinasabing makalimot? Ito daw po yung tinuturuan po tayong kalimutan natin. Ano po ba yung kakalimutan po natin? Kasi meron po minsan sa mga nakaraan po natin, di ba maraming tao po minsan sa ating mga nakaraan yun yung parang hindi nila makalimutan. Yung nakaraan, yung past nila, hindi na makalimutan. Kumbaga, hindi sila makaabante kasi bakit po? Lagi nilang inaalala. Pero sabi po dito sa Biblia, ilibing mo na. Amen! Amen! Sino po ba dito yung may mga nakaraan? Lahat po tayo. So sabi po dyan, ilibing na daw po natin. Sabi po dito sa Biblia, sabi niya, at huwag mo nang alalahanin. Amen? So sabi po dyan, marami daw po sa ating mga tao kaya hindi nakakaabante kasi at hindi lumalago kasi yan nga po, tinitignan yung nakaraan, hindi po nila parang hindi po natin kinakalimutan, lagi natin inaalala sapagat bakit po? Kasi pag lagi po natin inaalala, doon po tayo nakatali. Nakatali tayo sa nakaraan na yon. Higit sa lahat, nakatali ka sa nakaraan mong kabiguan, nakatali ka sa nakaraan mong karanasan mong parang ang sakit-sakit. Di ba po? Parang may mga bagay po na yun ang ginagawa ng isang tao. Pero sabi nga po sa Biblia, tayo daw po ay kailangan makalimot. So, ibig sabihin po niyan, pag tayo na po pala ay nakalimot, dapat daw po, tagumpay ka na. Dapat wala na yung kabiguan, dapat tagumpay na po tayo. Kasi bakit po? Pag tayo po nakalimot po sa nakaraan po natin, doon po tayo matututo. Amen? So, ibig sabihin kapag nakalimot na pala tayo sa nakaraan po natin, kasi marami po kasi sa atin minsan binabalik-balikan pa. Nagtutrowback pa. Sino po dito nagtutrowback? Sabi nga po dito sa Isaiah 18, sabi, ilibing mo na. Kalimutan mo na. Sabi po dyan. Kaya sabi mo sa'yo katabi, ilibing na natin. Huwag na tayo mag-throwback. Kasi marami daw po minsan sa Kristiyano, minsan binabalik-balikan pa po ang lahat na nangyari. So, ibig sabihin niya, pag binabalik-balikan daw po pala natin, walang nagagawang pagbabago sa atin ang Diyos. Papayag po ba kayo na walang ginagawang pagbabago ang Diyos sa atin? Hindi po! Kung sa kanina po, sabi po dyan, forget not, ang sabi po dyan, tayo daw po ay makalimot. So ngayon po, yung forget not na yan, sabi po dyan, ang ating pag-uusapan po, yung sinasabing forget not, yung mga bagay naman na hindi natin dapat kalimutan. Amen! So kanina sabi ng Biblia, sabi po ng Biblia, ilibing na, kalimutan mo na. So tinuturo ng Biblia, kalimutan na natin yung mga past natin. So ngayon, ang pag-uusapan natin, may bagay tayo na dapat na hindi natin makalimutan. Amen! Amen? Simula
po sa isang kwento. Sa isang kwento po kasi, di ba, ang title po natin is Forget Not. Huwag tayong kumalimot. So, susimulan ko po sa isang kwento. Meron po kasing mag-asawa na meron po silang, may edad na po sila, sabihin natin nasa senior na po sila. So, hindi ko po sinasabing kahit senior kayo, gento po kayo. Pakinggan nyo na lang po yung kwento. So, gento po yan. Merong isang kwento na merong mag-asawa na may edad na po sila. So, meron po silang sakit na nakakalimutan ang lahat ng bagay-bagay sa kanilang buhay. So, ito po ang nangyari. Patingin po sila sa doktor at humingi po sila ng payo sa doktor. So, ang sabi ng doktor, paano maalala nyo yung mga bagay na ginagawa nyo o meron kayo isang bagay na gagawin, isulat nyo. So, yun yung payo po sa kanila ng doktor. So, ito po, magsusulat po sila tuwing makakalimutan po nila yung kanilang mga bagay na gagawin. So, ito po ang nangyari. So, ito po yung nangyari na kumbaga parang isang araw, hinamon sila ng kanilang karamdaman. So, ito pong nanay, yung babae po, dumating po yung time na inutusan niya yung kanyang asawang mister. Ang sabi niya, nag-request itong kanyang misis na sabi niya, Daddy, bili mo naman ako ng ice cream. Sabi niya, Daddy, bili mo ako ng ice cream. Sabi niya, Daddy, isulat mo para hindi mo makalimutan. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, Daddy, sulat mo para hindi mo makalimutan, Daddy. So, ito pong asawa, umalis po itong asawa niya at biglang hinabol ng babae at sabi niya, Daddy, dagdagan mo pa ng saging para masarap. Sabi niya, isulat mo, Daddy, Sabi niya gano'n. So, sabi niya, ba't ko pa isusulat saging plus ice cream? Banana split na ang labas, masarap yun. Sabi niya gano'n. So, sabi niya, isulat mo, Daddy, para hindi mo makalimutan na ice cream lang naman yan, tsaka saging, hindi ko makakalimutan yan. So, eto na po ang nangyari. Dahil nga po may sakit sila ng makakalimutin. So, sabi niya, Daddy, inahabol niya, Daddy, ice cream, cookies and cream ang flavor at bigyan mo ako ng banana. So, eto na po, ang nangyari po, na lumipas ang 30 minutes o 1 hour, bumalik po yung kanyang mister. Sa pagbalik po ng kanyang mister, may dala-dalang isang plastic at inabot ito sa kanyang misis. So, pagbukas po ng misis, ang laman po ng plastic ay tinapay na may palamang keso. Di ba sabi niya po, bili siya ng ice cream at saging. Sabi niya, Daddy, isulat mo yan. Sabi niya gano'n. So ito pong mister, nang bumalik po siya sa kanilang bahay, inabot niya yung plastic sa kanyang misis. Ang laman ng plastic ay ang laman po, tinapay na may palamang keso. So sabi ng kanyang misis, naku po, nakalimutan niya. Sinabi ko na dapat isulat niya kung ano yung pinabibili ko. Sabi niya, nasaan na kaya yung kape ko? So, ibig sabihin, maging po yung misis niya, nakalimutan din kung ano yung pinabili niya. So, ang hirap po talaga pag merong natawa po pala kayo. Akala ko simpleng kwento lang, pero salamat po. Bigyan ko po kayo kasi yan. So, kasi kung titignan po natin, ang hirap talaga pag may sakit na kalimot. Sino ba dito yung makakalimutin? Ay, marami. Ako rin po. Taas po ulit. Sino po dito ang makakalimutin? Ay, lahat po. Eto po minsan ang nakakalungkot. Ewan ko lang po kung makapagtaas kayo. Eto po minsan ang nakakalungkot po sa tao. Minsan kumakalimot ang isang tao sa mga bagay na minsan saan po. Sa mga utang. Sabi ko dyan, mga tao na sadyang kumakalimot lalo na sa mga bagay, sa mga utang. Diba, ang hirap nang may ganyan na pag may pinautang ka, may sakit na kalimot, kakalimutan niya na yung utang niya sa'yo. Sabi niya, yung utang mo sa akin, huwag mo kakalimutan Minsan, eto po ang minsan nakakalungkot. Saan pa po? Minsan nakakalimutan ng tao sa mga mabuting gawa. Kung ano yung ginawa ng kapwa mong mabuti sa'yo, minsan, dahil sa sakit makalimot ng tao, nakalimutan mo yung mabuting gawa ng Diyos sa'yo. Ano ba po? Minsan dun sa mga nakakalimot po ang isa
kumbaga sa nangyari, sa nakaraan po niya, minsan nakakalimot din po. Higit sa lahat po, ito po madalas sa akin. Ewan ko po kung kayo po, lagi po kayo ganito. Minsan ang isang tao, nakakalimot minsan tao sa pangalan ng tao. Ganyan lang po ba kayo? Amen. Pero natawa kayo nakalimot sa utang. Ay, amen, nakalimot sa utang. Pero kailangan bayaran natin yung utang natin. Amen. So ibig sabihin po yan, ang hirap sa isang tao kapag merong sakit na kalimot. Kasi kinakalimutan niya yung sa utang, sa mabuting gawa, sa pinanggalingan niya, kung ano yung nakaraan niya. So ang hirap po talaga pag may ganong kalimot po tayo. Sabi po dito, we often forget the things worth remembering, but remember the things worth forgetting. So ang ano po ibig sabihin po, kasi minsan nakakalungkot po sa isang Kristiyano o kadalasan nakakalungkot sa isang tao yung kinakalimutan natin yung dapat nating maalala. Ang hirap po at talagang nakakalungkot o mas dalas na kinakalimutan natin kung ano yung dapat na nating maalala. Kung ano yung dapat mong alalahanin, siya mismo kinakalimutan. Totoo po ba? Kung ano yung dapat nating alalahanin, yung dapat maalala mo, pero siya yung kinakalimutan natin. At yung mga bagay na dapat naman nating kalimutan, yun naman yung inaalala natin. Tama po? Sasabi nga, ilibing mo na. Kalimutan mo na. So, dapat po, kung ano yung bagay na dapat alalahanin natin, dapat yun ang makita po natin. Hindi yung mga bagay na dapat kalimutan na natin, pero yun pa po ang inaalala natin. Kaya, kung titignan po natin, kung babasahin po natin ulit, sabi po dyan, we often forget the things worth remembering, but remember the things worth forgetting. Kasi, ang nakakalungkot po, ito po minsan ang nangyayari. We forget the Lord. Ito po yung nakakalungkot sa maraming tao, na nakakalimutan nila ang ating Panginoong Hesus. Meron po ba dito nakakalimot sa ating Diyos? Wala po, kaya nga po kayo nandyan, nakaupo kasi naalala nyo ang unang umibig sa inyo. Amen? So, ibig sabihin niya, ang nakakalungkot daw po, yung minsan nakakalimutan natin ang Diyos. Kaya sabi nga po sa Deuteronomy, be careful not to forget the Lord who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Sabi po dito, sabi niya, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo, huwag niyong makalimutan ang Panginoong Jesus. Sabi po doon po sabi po dyan sa ating binabasa po sa Deuteronomy, sabi po dyan, mag-ingat daw po tayo na huwag natin makalimutan ang ating Panginoon Jesus kasi siya po yung nagligtas sa atin. Inalis niya po tayo sa pagkakaalipin, kaya dapat po huwag po natin kalimutan ang ating Diyos. So ano po ba tayo? Dapat tayo daw po pala ay huwag makalimot kung paano tayo niligtas ng ating Panginoong Jesus. So, sabi po dyan, sabi po, be careful not to forget. So, ibig sabihin, alam mo na niligtas ka ng Diyos. So, dapat huwag mong kalimutan na ikaw ay niligtas ng Diyos. Kaya sabi po dito, forgetting God's password of salvation. Nakakalimutan daw po natin kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Meron po bang nakakalimot kung paano tayo iniligtas ng Diyos? Wala po, di ba? Sasabi po dito, nakalimutan natin daw po minsan kung paano po tayo niligtas po ng Diyos. So, dapat ang kalimutan natin kung paano tayo. Sabi, ang kalimutan natin kung paano yung pangit na past natin. So, dapat wag natin kalimutan yung Diyos na nagligtas sa atin. So, dapat pala alam natin kung sino ang nagpapala sa ating buhay. So, minsan ito po nangyayari. Kung sino po yung nagpapala ng buhay mo, yung paminsan ang nakakalimutan natin. Dapat wala po tayo doon. Amen? So, dapat ini-enjoy mo, inaalala mo yung mga bagay kung paano ka pinagpala ng ating Panginoong Jesus. Kasi, siya lang naman yung grasya. Siya lang naman yung nagbibigay sa atin ng habag. Siya lang naman yung nagbibigay sa atin ng kaligtasan. So, bakit natin makakalimutan ng Diyos? Pero alam niyo po, minsan yan ang nakakalungkot. Alam mo na niligtas ka na ng Diyos, pero minsan ang Diyos mismo ang nakakalimutan natin. Kaya alam niyo po, ang grasya po ng Diyos, dumating na po sa atin eh. Pero alam niyo po, nakalimutan natin, kapatid. May grasya nang dumating. May pagpapala nang dumating sa buhay mo na ibinigay ng Diyos.
Kaya lang minsan nakakalimutan po natin. Ano po ba sabi ng Biblia? Sabi po, mag-ingat. Mag-ingat daw po tayo na huwag natin makalimutan. Kasi bakit po? Pag nakalimutan po natin na tayo po ay niligtas ng Diyos, ang demonyo po, babatuhan tayo ng babatuhan na kung anong isipan na marurumi sa ating isipan. Kaya sabi nga po, huwag mong kalimutan yung Diyos na nagligtas po sa atin, alalahanin natin kung ano kung paano tayo niligtas ng ating Panginoon Jesus. Kasi alam niyo po, iniingatan tayo ng Diyos. Sino po dito maniniwala na iningatan ka ng Diyos? Amen? So, ibig sabihin, kapag alam mong iniingatan ka ng Diyos, so dapat hindi ka na nakapokus sa problema. Sino po dito yung pumupokus sa problema? Sabi nila, bababa, tataas, parang paa, tuhod, balikat, ulo. Minsan hindi na dumarating sa ulo hanggang paa na lang. Kasi bakit po? Kasi alam niyo po, ang Bible po kasi, lagi tayong sinasabihan na mag-ingat na makalimot. Kasi pag nakalimot tayo sa ating Diyos na nagpapala ng ating buhay, ang demonyo, babatuhan ka ng babatuhan ng hindi magagandang isipan. Para bakit po? Para lagi kang nag-aalala. Para lagi mong inaalala kung ano yung problema mo. So dapat, bilang alam mo na niligtas ka ng Diyos, so dapat wag po natin kalimutan at wag po natin aalisin yung focus po natin pagdating sa Panginoon. Kasi alam niyo po, ang Diyos, gusto niya pumokus tayo pagdating sa Kanya. Tama po ba? Amen! Kasi alam niyo po, ang daming ganyan eh. Yung parang, alam niya nang niligtas ka na ng Lord. Sabi nga po, forgetting God past work of salvation. Alam mo na niligtas ka na ng Diyos, pero minsan nakakalimutan mo. Minsan nakakalimutan natin. So dapat po pala, ang buhay po natin dapat laging nakapokus pagdating sa Lord. Para kahit anong gulo ng buhay mo, alam mo na merong Diyos na magliligtas sa iyo, kapatid. Tama po ba? Pero saan po nangyayari? Nakakalimutan natin yung salvation na binigay sa atin ng ating Panginoon. So dapat, ingatan natin. Sabihin mo sa iyo katabi, ingatan mo, kapatid. Ingatan mo! Na huwag makalimutan na niligtas ka ng Diyos. Pero alam mo, ang tao po, sadyang makalimot. Sabi nga po sa Jeremiah chapter 13 verse 25, "This is your lot, the portion of your measure from me, said the Lord, because you have forgotten me and trusted in falsehood." Sabi po dito. So, ang sabi po dyan, imbes na sa Diyos po tayo magtiwala, imbes na daw po sa Diyos tayo magtiwala, minsan nagtitiwala pa tayo minsan sa ibang bagay. Dapat sa Diyos po tayo nananampalataya. Tama po? Kasi minsan po nakakalungkot po, nakakalimutan natin ang Diyos na nagbigay ng pagpapala sa buhay po natin. Tama po ba? Dapat po, ang Diyos po ang ating inaalala. Wala pong ibang kundi ang ating Diyos. So, dapat po, nagtitiwala tayo nananampalataya sa Diyos. Kaya lang po minsan nakakalungkot po sa panahon ngayon, maraming tao ngayon mas nagtitiwala sa pera. Nakakalungkot po minsan ang tao ngayon mas nagtitiwala sa kakayanan niya. Minsan nakakalungkot po na dapat na tayo ay nananampalataya sa Diyos, pero nakalimutan natin ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala sa ating buhay. Pero minsan bilang tayong tao, minsan nakakalimutan po natin ang Diyos na nagpala sa atin. Minsan mas lalo pa po tayo nagtitiwala sa ating kakayanan, sa ating kayamanan, o mayroon ka mang pera. Alam niyo po, hindi tayo maliligtas lahat ng bagay na yan. So dapat wala tayong ibang pananampalatayaan kundi ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Kaya sabi nga po, huwag tayong makalimot. Amen. Kasi bakit? Ang Diyos ang magpo-provide lahat ng pangangailangan mo, kapatid. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi napakarami po talaga sa panahon ngayon. Dito po sinabing tayo po yung. Kaya nga po tayo nag-church, kaya nga po tayo nananampalataya sa Lord. Kasi alam natin ang Diyos ang ating pag-asa. Pero sa panahon po ngayon talaga, maraming tao na nakakalimutan nila yung kagandahang loob na ibinigay ng Diyos sa bawat tao. Tama po? Minsan po ang mga tao, minsan nagtitiwala sa sariling diskarte po nila. Dapat hindi po tayo. Dapat magtiwala po tayo, ang Diyos ang magpo-provide po sa atin. Kaya sabi nga po sa Isaiah chapter 2 verse 13, "I will punish her for the days
She burned incense to the Baals. She decked herself with ring and jewelry, and went after her lovers, but me she forgot, declared the Lord. Sabi po diyan, ito daw po kasi, ito po dun sa, diyan po sa Hosea po, nagsunog po sila ng kanilang mga, sa Tagalog po yun, di ko po ano, nagsunog po sila ng kanilang mga alahas. Sila po ay parang inalay nila kay Baal, pero hindi nila inalay dun sa Diyos na nagligtas sa kanila. So ano po nangyari? Nakalimutan po nila yung Diyos na nagligtas sa kanila. Kaya yung inalayan nila ng papurit pagsamba, hindi yung Diyos na totoong nagligtas po sa kanilang buhay. So ibig sabihin po niya, marami po talaga sa panahon ngayon at nakakalungkot, maraming tao ang sakit ay nakakalimot. Amen. Sabayin mo sa iyong katabi, nakakalimot ka ba? Nakakalimot ka. Kasi minsan po may mga taong ganyan na minsan yung handog po nila hindi na-a-address pagdating sa ating Diyos. Wala naman po, minsan sinasabi na wala naman po kay ibang Panginoon kundi ang ating Diyos. So alam niyo po minsan, ang ating pagsamba dapat hinahandog po natin sa ating Panginoong Sus. Walang iba kundi ang ating Panginoong Sus. Kasi totoo lang po, ang tao po talaga ay sobrang makakalimutin. Inuulit-ulit ko po talaga, sobrang makakalimutin. Sa panahon po ngayon, marami nang nakakalimot sa utang. Kung pwede lang kalimutan, pero kailangan natin bayaran. So, totoo lang po, marami pong tao na nakaukol po ang kanilang buhay po sa mga bagay na hindi pagsamba sa Lord. So, dapat bilang ikaw, Kristiyano, na hindi mo makakalimutan na ikaw ay niligtas ng Diyos. So, dapat inuukol mo ang pagsamba mo sa ating Panginoong Hesus. Hindi mo dapat kinakalimutan ang pagsamba mo pagdating sa Panginoon. Dapat siya yung inaalayan mo ng pagsamba. Walang iba kundi si Jesus, si Jesus, si Jesus ang dapat natin alayan ng paborit pagsamba sa ating buhay. Amen? Dapat po kasi maraming tao nakakalimot. Totoo lang po, sakit. Yan ang mahirap gamutin. Yung sakit na kalimot. Amen? Wala po tayong parang maghagawa pag may sakit po tayong kalimot. Kasi dapat po, ang tiwala po natin walang iba kundi sa Diyos po lamang. Dapat tayo po'y magtiwala sa Panginoon at hindi po natin kakalimutan ng Diyos. Dapat ang pagsamba natin, dapat nakauukol lang po pagdating sa Panginoon. Kasi kung hindi po natin iuukol po ang ating pagsamba sa Panginoon, wala po tayo sa church na ito. Tama po? Amen. Tama po ba? Amen. So dapat sa ating mga tao, dapat tayo po, inaalay natin ang ating pagsamba, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus. Tama po? Amen. Dapat mas humahanga tayo pagdating sa kakayanan o kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi sa mga bagay-bagay na meron tayo dito sa mundo. Yung mga bagay-bagay na meron tayo sa mundo, ang Lord. Huwag niyo pong kakalimutan, ang Lord ang nagbigay sa buhay niya. Ano ba ngayon dinadanas mo? Ano man tinatamasa mo ngayon sa buhay? Huwag mong kakalimutan na ang nagbigay sa inyong kapatid walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen? Huwag po tayo tutulad po dito sa Hosea. Sabi po Hosea, huwag po tayo tutulad na kinalimutan nila ang Diyos ang nagligtas sa kanila. So ano ginawa po nila? Kay Baal po sila naghandog. Ano po ba yung Baal na yan sa ating mga buhay? Yan po yung sinasabi ko po sa inyo na may trabaho ka. Di po masamang magtrabaho. Kailangan po natin yan. So, ibig ko po sabihin, hindi nakapokus ka sa mga bagay na meron kang gagawin sa buhay mo. So, dapat tayo ay nakapokus pagdating sa ating Panginoong Hesus. Dapat sa Kanya lang po tayo naghahandog. Dapat yung insenso na hinahandog natin, walang iba, kundi kay Yahweh po lamang. Tama po? So, ibig sabihin, inaalay mo ang pagsamba mo pagdating sa ating Panginoong Hesus. Hindi kay Baal. Hindi sa labahin, hindi sa negosyo, hindi sa trabaho. Maraming bagay na Baal sa ating buhay. Na akala natin, yung Baal na yon, akala natin simpleng, yun na po. So, alam niyo po, dapat malaman po natin, ang Diyos ay dapat din natin kinakalimutan. Ang sabi nga po, di ba, ng ating Panginoong Hesus, they forget me. Huwag mo akong kakalimutan. Huwag niyo akong kakalimutan. Yun po yung laging sinasabi ng ating Panginoon. Kasi, ang totoo lang po, ang problema po kasi talaga, the problem is forgetting. Amen. Yan yung pinakamalaking problema. Yung makalimot tayo. Yan yung malaking problema
may sakit tayong kalimot. Sundan ko po ng kwento. Yeah, para at least po sumaya po yung ating ngayong ating pinag-aaralan. So, ibig sabihin po niyan, the problem of forgetting. Talagang yan yung problema pag ang isang tao ay may sakit na kalimot. May problema talaga pagdating sa pagkakalimot. So, doon ko po ng isang kwento. Meron pong isang lalaki na itong lalaki ito ay sobrang sadyang Diyos, talagang sobrang Kristiyano siya, sobrang talagang lahat ng kanyang ginagawa laging nasa espiritual. So itong lalaki na to, isang araw, umuwi po siya ng probinsya at sa probinsya po, nag-alaga po siya ng kabayo, ng manok, basta kung ano-ano, di ba sa probinsya po, nag-aalaga ng kung ano-anong mga hayop po. Amen. Amen? So ito pong lalaki na to, dahil itong lalaki na to ay sobrang maka-Diyos o talagang Kristiyano talaga, yung alaga niyang kabayo ay pinangalanan niyang Peter. May nakakaalam na po ba ganyang kwento? Wala pa po. Yan. Pinangalanan po niyang Peter. So ano po, itong kabayo na kanyang pinangalanan ng Peter, tinuruan niya ito tinuruan niya yung kanyang kabayo pagdating sa espiritual. Isipin niyo po, pati ang kabayo niya, tinuruan niya pagdating sa espiritual. Kasi bakit? Hindi niya nakakalimutan yung bagay na ginawa sa kanya ng Diyos. Pero itong lalaki na ito, makikita niyo po kung gaano kalaking problema ang forgetting. Yan. Sabi po dito, di ba, pinangalanan niya po ng Peter yung kanyang kabayo. So tapos, ito po yung tinuturoan niya about spiritual. Kapag ang kabayo po niya ay aabante, sasabihin niya lang po, praise the Lord. Tandaan niyo po yan. Tinuturuan niya ang kanyang kabayo about spiritual. So ang kanyang kabayo, kapag aabante, tinuturuan niya ito at sasabihin niya, pag aabante, ano po yung sabihin ng kabayo? Sasabihin niya po sa kabayo, praise the Lord. Kapag tinuturoan niya man po umabante, sasabihin naman niya, laging praise the Lord, praise the Lord. So umaabante yung kabayo. Kapag sinasabi niya, praise the Lord, yung kabayo umaabante po. Kasi nga po, tinuruan niya itong pagdating sa spiritual. So ano po ba? Kapag itong mong kabayo, kapag sinasabi niya, praise the Lord, itong kabayo to umi-stop. Tumitigil po siya. Pag tumitigil po yung kanyang kabayo, alam niyo po kung sabihin niya? Nalilito po kayo Kapag umaabante po yung kabayo, sisibihin niya, praise the Lord. Pag gusto niyang pahintuin ang kanyang kabayo, sisibihin naman po niya, hallelujah. Tandaan niyo po kapag umaabante ang kanyang kabayo, ano po sasabihin niya? Pag gusto niyang pahintuin yung kabayo, ano sasabihin niya? Hallelujah. So ito po, tinuturuan niya po ang kanyang kabayo umabante at sinasabi niyang praise the Lord, umaabante. Kapag sinabi niyang hihinto, sinasabi niyang hallelujah, humihinto naman itong kabayo. So minsan, sa isang gubat, naglalakad po itong lalaki at ang kanyang kabayo. So sa isang gubat, meron pong isang grupo ng bubuyog. May idea na po kayo, no? May isang grupo ng bubuyog. So isang grupo ng bubuyog na yon, etong kabayo ay tinusok sa puwet ng bubuyog. Yan. Tinusok po sa puwet ng bubuyog. So ano po nangyari? Etong kabayo na ito dahil nasaktan, umaray, dahil tinusok siya ng bubuyog sa puwet niya. So ano po nangyari sa kabayo? Kumaripas ng takbo. Kumaripas ang takbo ang kabayo at ano po etong lalaki na to, nataranta siya. Kasi kumalipas ng takbo yung kabayo. So, ibig sabihin, dahil may sakit siyang kalimot, sabi nga, the problem of forgetting, napakahirap talaga pag may sakit kang kalimot. So, itong lalaki na to, nakalimutan niya kung ano yung gagawin niya para pahintuin yung kanyang kabayo. So, ito pong kabayo, kumaripas ang takbo. So, itong lalaki nito, nakalimutan niya kung ano yung gagawin niya, kung ano-ano sinasabi niya. At praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! So, yung kabayo hindi alam kung ano yung gagawin. So, ito po nangyari. Excited po kayo? Nakaabang sa kwento. Yan. So, ito po nangyari. Dahil itong lalaki ay may sakit pong kalimot. Nakalimutan niya kung paano niya sasabihin para huminto ang kabayo. So, ano po nangyari? So, kung ano-ano sinasabi niya
kabayo. Kung ano-ano na binanggit niya, kung ano-ano na ginawa niya, ayaw pa rin huminto ng kabayo, malapit na po sila sa bangin. Malapit na sila sa bangin. So, biglang napasabi itong lalaki, sabi niya, Hallelujah! Biglang huminto na doon yung sa bingit ng bangin po, sa bangin. Nasa bingit na po sila ng bangin. Napasigaw yung lalaki ng Hallelujah! At biglang huminto ang kabayo. So sabi niya po, napabugtong na nga siya. Sabi niya, wow, praise the Lord. Biglang dumiretso yung kabayo, nahulog po sila sa bangin. Yan ang problema kapag ang isang tao ay may sakit na kalimot. Alam niyo ba yun, nandun na sila sa bangin. Nandun na sa bingit ng bangin. At sabi niya, Hallelujah! Biglang huminto yung kabayo dahil nakita niya malalaglag na sila sa bangin. Anong ginawa po niya? Nagbugtong hininga at sinabi niya, wow! Praise the Lord! Biglang dumiretso kumaripas ang takbo ang kabayo. Yun ang problema sa isang tao. Pag may sakit na kalimot, yan ang problema. Kapag talaga ang pagkalimot po natin, yan ang mahirap. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Nandun ka na sa kaligtasan, huminto na, pero eto yung bangin. Biglang, praise the Lord, biglang nalaglag. So alam niyo po, the Proverbs is biblical speaking about forgetting. Yan po yung problema. Minsan, nagiging problema po ang lahat ng bagay pagdating sa ating buhay. Sabi po dito, forgetting leads to unbelief then rebellion. So, sabi po dyan, once you forget the Lord, once you forget sa mga bagay na ginagawa sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, forgetting leads. Sabi po, to unbelief. Sabi niya, forgetting leads to unbelief then rebellion. Sabi po doon. Sino po nagsasabi nyon? Sabi po yan sa Bible. Amen po? Amen. Sabi po yan sa Bible. Sabi nga po sa Psalm 106 verse 7, when our ancestors were in Egypt, they gave thought to your miracles. They did not remember your many kindnesses, and they rebelled by sea, the Red Sea. So, ang ano po ibig sabihin? Sabi po kasi dito, ang ating daw po mga ninuno, sila po ay yung time na sila po ay nasa Ehipto, nakalimutan nila na hindi nila naisip na si Yahweh pala ang nagligtas sa kanila. So alam niyo po ba, ano po ba yung mga milagro ng ating Panginoon? Alam niyo po ba, minsan may mga milagro ginawa ang Panginoon doon sa ating mga ninuno, nakalimutan nila yung kabutihan na binigay sa kanila ng ating Diyos. Sino po nakakaalala kung ano yung magandang bagay na ginawa ni Yahweh sa kanila? Yung time na sila po ay naglalakbay. Tapos ano po yun? Yan. So, sabi po dito, ng time po nyo, nakalimutan po ng ating mga ninuno kung ano yung milagro na ginawa sa kanila ng ating Diyos Ama. Nakalimutan nila yung kabutihan na binigay sa kanila ng ating Diyos. Sabi diyan, but cause rebelde po sila. Nakalimutan nila yung bagay na magandang ginawa. Bagkus ginawa po nila, nagrebelde pa sila sa ating Diyos Ama. So sila, kumbaga nagrebelde po sila, nandun na sila sa Red Sea. Doon sa Red Sea na po na yun, nandun na po sila sa Red Sea, nagpakita po ng miracle ang ating Diyos Ama. Yung pagdating po nila doon sa Red Sea, nagpakita po ng miracle ang ating Diyos Ama habang sila ay nasa Ehipto para po ito si Paraon ay payagan po sila. So ito po si Paraon, para sila ay palayain, nasa Red Sea na sila at hinahabol po sila ng mga Egyptian. Pero alam niyo po kung ano yung sinabi ni Moises po sa kanila. Sabi po sa kanila, basta meron tayong Diyos. Pero alam niyo po, etong mga ninuno natin, nagsasabi sila kay Moises, dinala mo ba kami dito, Moises, para dito na kami patayin? Pero nakalimutan ng ating mga ninuno yung miracle, yung milagro, yung mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. Nakalimutan ng ating mga ninuno. So ano po ba yun? Sabi po nila kay Moises, yung nagilid sa kanila, sabi nila kay Moises, dinala mo ba kami dito para patayin? Hindi ba sapat na libingan doon sa Ehipto para dito mo kami ilibing? So kaysa magpasalamat sila at
sa Ehipto. So ano po nangyari? Mas mabuti pa, sabi nila, mas mabuti pa sana iniwan mo na lang kami doon, Moises. Sabi niya, iniwan mo na lang kami doon sa Ehipto. Pero alam niyo po, doon sa magandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay nila, nagrebelde pa po itong mga ating ninuno. Sabi nga po sa Psalm 106 verse 21 to 23, they forgot the God who saved them, who had done great things in Egypt, miracles in the land of Ham, and handsome deeds by the Red Sea. So he declares he will destroy them, but Moses, his chosen one, step between the Lord and the people. He begged him to turn from his anger and not destroy them. So ano po dito? Ito po ang nakakalungkot. Ito po yung dahilan na kung bakit nakalimutan nila yung Diyos na ng time na nagligtas sa kanila. Nakalimutan nila yung ginawa at tanda, yung magandang ginawa at tanda ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Nakalimutan nila yung himala. Nakalimutan nila yung dakila ng ating Panginoong Hesus, yung mga bagay na kababalaghan na ginawa ng ating Diyos sa kanilang buhay. Ano po ba yung kasaysayan na yon sa mga Israelita? Kung paano po sila iningatan ng Diyos. Iningatan Diyos para hindi sila mangitim. Alam niyo po, habang naglalakad po sila, naglalakbay po sila doon sa ilang, alam niyo po, may glutathione na pala. Joke lang po yun. Pinapatawa ko lang po kayo. So, ito po mga Israelita, yung time na ito po, tanan yung magandang ginawa ng ating Diyos sa kanilang buhay. So, ito po, nantay sila naglalakad po, dun sa ilang, naglalakbay na po sila. Alam niyo po ba, para hindi po sila mangitim. Hindi pa po kasi uso yung payong na yun eh. So, alam niyo po ba, para hindi po sila mangitim, gumawa ng milagro ang ating Diyos sa kanilang buhay. Alam niyo po yung ulap? Yung ulap sa kanila ay yung ulap ay talaga, paano po ba yun? Habang naglalakbay po sila, yung ulap laging nakasunod sa kanila para ingatan po sila. Ingatan sila para hindi po sila masulog sa tirik ng araw. Kasi bakit? Nasa disyerto po sila eh. Nandun po sila sa disyerto, sobrang init. Pero alam niyo po, yung magandang ginawa ng ating Diyos Ama sa ating mga ninuno, nakalimutan nila. Yung time na talagang nasa sobrang init sila, pero merong ulap na naglilim sa kanila. Yun yung kagandahan na binigay sa kanila ng ating Panginoong Hesus. Amen? So alam niyo po, minsan naglalakbay pa rin po sila. Ito po yung magandang ginagawa, yung himala ng Diyos sa kanilang buhay eh. Yung naglalakbay po sila, sobrang dilim, inaabot po sila ng gabi na po. So ano po mangyari? Ano po nangyari? Naglagay po ang ating Diyos Ama ng isang haliging apoy. Para kapag gabi, hindi po sila matutuklaw ng mga ahas. Tama po? So ibig sabihin po niyang grabe yung ginawa ng ating Diyos sa kanilang buhay. So pagka sinasabi lang, Lord, nagugutom kami, gabi po ang ginagawa ng ating Diyos. Ginagawa po, nagpapadala ang Diyos sa kanila, naglalaglag o nagbubungo sa kanila ang ating Diyos Ama ng mga pag sinabi gusto nilang karne, nagbibigay ng ibon o yung, ang tawag dun sa ibon na yun, yung mga pugo. Yan, para makakain sila ng karne. Pag sinabi doon, nagugutom kami, nagbibigay ang Diyos ng tinapay para hindi sila magutom. So, ibig sabihin, yung time na naglalakad sila sa disyerto, maraming miracles ang ginawa ang Diyos sa buhay ng ating mga ninuno. Kaya lang, nakalimutan nila. Yun ang mahirap na ang daming ginawa ng Diyos sa buhay nila na milagro, nakalimutan nila. Bagkos, ang ginawa nila, nagrebelde pa sila. Bilang tayo po'y Kristiyano, huwag po natin makalimutan yung kagandahan ng ginawa ng Diyos sa atin. Bagos huwag po tayo magrebelde, huwag po tayo magreklamo, bagos magpasalamat tayo sa ating Panginoon na tayo po ay iniligtas niya at kung anong meron ka ngayon dahil yan sa habag ng ating Panginoon Jesus. Amen? Pag sinasabi nila sobrang init, sobrang naglalakad nila, sobrang init, sabi niya, nauuhaw kami. Ano ginawa po ng Diyos? Nagbigay ng bottomless iced tea. Pinalo ang bato at biglang umagos at tubig. Yun ang kabutihan na ginagawa ng Diyos. Sister, ng araw pala may bottomless iced tea na pala.
Yung paluin ni Yahweh, yung bato, lumabas at bumukal ang tubig. At tumuloy ito at ito'y naging inumin ng Israelita. Ang daming milagro na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya lang po minsan nakalimutan nila ang kagandahan ng kalooban ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, great things na ginawa ng Diyos ay dapat hindi natin makalimutan. Yung mga miracles na ginawa ng Diyos na dapat hindi natin kinakalimutan. Lalo na yung ginawa ng Diyos sa Red Sea kung paano sila ingatan. So kapatid, sa pamumuhay mo ngayon, alam mo kung paano ka iniingatan ng Diyos. Kung ano yung kinalalagyan mo ngayon, malakas ka, wala kang karamdaman, may pera ka man o wala, pero buhay ka pa. Tama po? So, ibig sabihin, napakalaking himala ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kung bakit minsan nakakalimutan natin ang Diyos? Ang Diyos ang nagtutuwid po sa atin. Kaya dapat po hindi po tayo nakakalimot pagdating sa ating Panginoon. Kung ano yung bagay na meron ka ngayon, galing sa Diyos yun, kapatid. Kaya huwag mong kakalimutan, kung yumayaman ka man sa panahon ngayon, huwag mong kakalimutan na ang Diyos ang nagbigay sa inyo. Kung kumakain ka ng araw-araw, ang Diyos ang nagbigay sa inyo, kapatid. Kung ikaw ay gumigising na may panibagong hininga, ang Diyos ang nagbigay sa inyo, kapatid. Kaya sino tayo para makalimot sa mga bagay na ginagawang kabutihan ng ating Diyos Ama? Sino tayo, kapatid? Tayo iningatan lang, pero minsan tayong mga tao nakakalimot sa ating Diyos na buhay na tayo ay iningatan at iniligtas. Amen! Yun daw po yung napakasakit at nakakalungkot na ang tao minsan ay may sakit na kalimot. Sabi nga po sa Psalm 78 verse 7, that they should put their confidence in God and not forget the words of God, but keep His commandment. Sabi po ito, huwag daw po natin kakalimutan yung gawa at himala ng ating Panginoon. Yung gawa, yung himala, yung kabutihan ng ating Diyos Ama, yung mga bagay na pagpapala na dinadali sa ng Diyos, huwag daw po natin kakalimutan, kapatid. Kaya sabihin ko sa iyong katabi, huwag kang makakalimutin. Huwag kang makakalimutin. Lalong-lalo na sa Diyos. Lalo-lalo na sa Diyos. Yun o, kapatid. Kapatid. Lalo na sa mga bagay Lalo na sa mga bagay na pinaranas sa iyo ng Diyos. na pinaranas sa iyo ng Diyos. Sabi nga po dito, remember not forget words of God. Huwag mong kakalimutan yung mga bagay na maganda na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kung ano ka ngayon, kapatid, galing sa Diyos yan. Kung ano ang tinatamasa mo, galing sa Diyos yan. Alalahanin po natin na tayo ay binigyan ng kabutihan ng Diyos at tayo pinalaya ng Diyos. Huwag po natin kakalimutan yung kapatid. Kaya sabihin mo sa katabi, huwag kang makalimot Huwag kang makalimot. sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi alam niyo po, minsan ganito po tayo. Minsan, kung bibilangin lang po natin kabutihan ng Diyos, napakadami. Kung bibilangin po natin yung kabutihan ng Diyos, hindi mo mabibilang sa sobrang dami, kapatid. Naniniwala po ba kayo? Na kung bibilangin yung kabutihan ng Diyos, sobrang dami. Yung nga lang gumising ka ng madaling araw, may lakas ka, may bagong hininga ka, malaking pagpapala na yun. Tapos pagising mo, magluluto ka, pagbukas mo sa bigasan, punong-puno, nag-uunga pa ang bigas mo, laking pagpapala na yun. Yung meron kang lulutuin, may aantukalin ka, pagluto mo lahat ng iyong mga anak, pamamakain mo, grace ng Lord yun. Dahil sa habag ng Diyos kung bakit meron kang kinakain sa araw-araw, kapatid, kaya huwag mong kakalimutan yung mga bagay na magandang ginawa ng ating Diyos sa ating buhay. Kung bibilangin natin kabutihan ng Diyos, sobrang dami. Kulang pa yung 10 daliri mo, isama mo pa yung daliri mo sa kulang pa. Sino po naniniwala dito na sobrang dami ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Amen po, di ba? Amen po. Pero alam niyo po ang problema po sa atin. Ayan na po ang problema sa atin. Kasi mas binibilang, uunti-untiin ko. Kung bibilangin daw po natin yung kabutihan ng Diyos ay sobrang dami. Pero alam niyo po ang problema sa
atin. Kasi minsan, mas binibilang pa natin ang problema natin kaysa sa kabutihan ng Diyos. Yun ang mahirap po sa atin. Minsan, mas tinitignan mo yung kawalan. Tama po ba? Uy, lahat sila Lord, umami. Minsan, mas tinitignan natin yung kawalan. Minsan, mas nakakalimutan. Minsan, nakakalimutan natin na meron tayong kawalan. Pero minsan, bigla naman nagbibigay ang Diyos. Tama po. Minsan, nawawalan ka. Pero unti-unti, maya-maya, oras-oras, may ganito. Meron ng pagpapala ang Diyos sa buhay mo. Kaya lang, nakakalimutan natin yung Diyos na nagbigay sa iyong buhay. Amen. Minsan dumarating na lang minsan. Minsan titignan mo, Lord, wala ako ngayong araw na to. Pero kung titignan mo, ayan na, ayan na, ayan na. Unti-unti dumarating na ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Pero minsan, nakalimutan mo pa rin ang Diyos. Yung nagbigay ng pagpapala sa buhay mo. Di mas binibilang mo yung kawalan isa sa kabutihan na ibinigay ng Diyos sa iyo. Yung minsan na naalala mo yung panahon na parang wala kang bigas? Yung minsan naaalala mo yung panahon na nagugutom ka? Meron po ba dito minsan nakaranas na nagugutom na siya? Yung lumiban na sa kain? Ay wala pa po. Kami po naranasan po namin na minsan isang araw hindi po kami kumain. Pero dahil sa habag po ng Lord, sexy po ako. Minsan naalala po natin yung panahon na parang gutom ka na. Minsan naalala mo minsan yung panahon na wala nang laman yung bigas mo. Pero alam mo, kapatid, buhay ka pa hanggang ngayon. Amen? Naalala mo yung panahon na gutom ka. Naalala mo yung panahon na wala kang pera. Naalala mo yung panahon na wala kang trabaho. Naalala mo yung panahon na wala kang pambayad sa kuryente. Naalala mo yung panahon na wala nang laman yung bigas mo. Pero alam mo kapatid, pero bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Naalala mo yung hinanakit mo. Naalala mo yung sama ng loob mo. Naalala mo yung problema mo. Naalala mo yung sulalakin mo. Nakapokus ka na doon sa bagay na hinanakit mo. Kaya ngayon iyak ka na ng iyak. Uha ka na ng uwa, uwa, uwa. Pero bakit ngayon kapatid, buhay ka pa rin? Amen. Yung punong-puno ka ng takot, punong-puno ka ng pangamba, punong-puno ka ng reklamo mo sa buhay. Wala na akong pera, wala akong pang-load, wala akong bigas, walang pambayad ni card. Pero alam niyo ba kapatid, nakalimutan mo buhay ka pa ngayon. Sabi mo sa katabi, buhay ka pa hanggang ngayon. Lagyan mo na, Sabihin mo, buhay ka pa hanggang ngayon? Parang si Inang Magenta. Parang niya ba, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa atin. Kasi kailangan nakapokus lang tayo sa Lord. Huwag kang pupokus sa problema. Kailangan na pumokus. Kailangan na pumokus. Huwag sa problema. Kasi bakit minsan nakakalimutan natin kung gaano kabuti ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan inaalala mo, nakapokus ka sa mga bagay na hindi magandang nangyari sa buhay mo. Nakapokus ka sa mga bagay na kawalan mo. Pero sinasabi na Lord, anak, bakit buhay ka pa ngayon? Bakit malakas ka pa ngayon? Bakit may kinakain ka pa ngayon? Ganyang kabuti ang ating Panginoong Jesus. Kahit may kawalan. Hindi tayo pinabayaan ng Lord. Kaya lang po minsan, nakakalimutan natin yung Diyos na nagbigay ng lakas, kagalingan, at pagpapala mo sa iyong buhay. Kaya nga po sinabi po sa Psalm 103 verse 2, sabi po dito, Bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefits. Sabi po dito, sabi po ni Haring David kasi, si Haring David po kasi
po, sabi niya, "Bless the Lord, O my soul." Sabi niya po dyan, kumbaga nakita po ni Haring David na pinagpapala po ng ating Panginoon maging ang kanyang buhay, maging ang kanyang buong kaluluwa. Amen? So ito po, sabi niya, "Bless the Lord, O my soul." Kasi nakita niya kung paano pinagpala ni Yahweh ang kanyang buhay. Ang buong kaluluwa ni King David, sabi niya, "Bless the Lord, O my soul." Kasi buong kaluluwa niya ay pinupuno ng pagpupuri ni David ang kanyang buhay. Kaya sabi niya, "Bless the Lord, O my soul! Bless the Lord, O my soul!" Buong kaluluwa ni King David nagpupuri. Bakit? Bakit buong kaluluwa ni King David nagpupuri? Kasi alam niya lahat ng bagay sa buhay niya nanggaling walang iba kundi sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya kapatid, kung meron kang bagay na tinatamasa sa buhay, dapat sinasabi mo, "Bless the Lord, O my soul." Dapat pinupuno mo ng pagpupuri ang iyong espiritu. Dapat umaawit ka, inaawitan mo ang Diyos, sinasabi mo, "Bless the Lord, O my soul." Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Kailangan yung pagpupuri, yung pagsamba, dapat walang iba kundi inaalay natin sa ating Diyos. Sapagat dapat din natin nakakalimutan yung kabutihan na ginawa sa atin ng Diyos. Sino po dito magsasabi na maraming kabutihan ang ginawa ang Diyos sa buhay niya? Lahat po tayo, amen. Kung ikukwento ko lang po yung buhay ko sa inyo, baka 1 week po tayo bago tayo matapos. Kasi bakit po? Sobrang daming kabutihan ang Diyos sa buhay ko na ginawa niya. Kung malalaman nyo lang po, pwede natin siya isulat sa maalaala mo kaya o kaya magpakailanman. Pero alam niyo po, hindi ko nakakalimutan yung kabutihan na ginawa sa akin ng Diyos. Unang-una po kung saan, ang hindi ko po makakalimutan yung kabutihan ng Diyos sa akin, yung ako po yung inalis niya sa masamang buhay. Yun ang hindi ko makakalimutan. Kaya sinasabi ko sa Lord, "Bless the Lord, O my soul." Sabi ko, "Bless the Lord, O my soul." Kasi kung alam niyo lang po yung dating buhay ko, napakapangit. Sobrang pangit, sobrang gulo. Pero nakilala ko ang Diyos at nakita ko ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Doon ako natutong umawit. Doon ako natutong magpasalamat sa Diyos. At doon ko sinasabi, "Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul." Kasi alam mo lahat ng meron ako ngayon sa buhay. Kasiyahan man yan, kagalakan man yan, problema man yan, kapighatian man yan, nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos kasi alam ko na hindi ibibigay ng Diyos sa akin yung bagay na yon kung hindi ko mapapagtagumpayan. Kaya kapatid ko, ano mang meron dumarating sa buhay mo, awit lang sa Lord. Magpuri lang sa Lord. Bakit? Kasi hindi ibibigay ng Diyos sa iyan kung hindi alam ng Diyos na hindi mo kayang pagtagumpayan. Amen? Lahat kaya natin pagtagumpayan. So alam natin dapat kung anong kabutihan ng Diyos. So dapat hindi natin nakakalimutan ang ating Diyos. Higit sa lahat, huwag mong kakalimutan na sumamba pagdating sa ating Diyos. Kasi kapag nakalimutan mo makalimutan mo na sumamba sa Diyos, nakalimutan mo yung mga bagay na ginagawa mo sa Diyos, ibig sabihin po niyan, puro ka reklamo, puro ka problema. So kung alam mo yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo, dapat alam mo kung sino yung Diyos na nagpapala ng iyong buhay. Amen? Amen. Huwag kang puro reklamo. Kapag sino sa'yo katabi, huwag kang reklamo ng reklamo. Sino po ba dito yung nagre-reklamo? May nakikita ko nagkakalabitan. Lahat naman po tayo, kahit man po ako minsan, kahit ako po yung natuturang salita ng Diyos, minsan dumarating po yung time na minsan na hindi natin alam sa nakakapagbitaw tayo ng salita, pero pagdating po pala sa harapan ng Diyos, reklamo na po yun. Minsan dumating sa time na yung sinabi ko, wala naman yung wallet ko, wala akong pambayad, reklamo na po pala natin sa Lord yun. So dapat pala hindi po natin sinasabi yun. Dapat po pala ang Diyos po dapat ating pinagkakatiwalaan sa ating buhay. Amen? Amen. Amen po.
problema lang yan. Sabi nga, ang problema, kalimutan mo. Ang problema, tawanan mo lang. Sabi po. Kaya dapat ang problema, kumbaga, parang ang problema dapat kinakalimutan. Pero wag mong kakalimutan yung Diyos na nag-ingat at nagpala ng iyong buhay at higit sa lahat, nagligtas ng iyong buhay. Pero alam niyo po, kapag ang isang tao po, di ba, may sakit, kumbaga para kang mamamatay na. Kumbaga para kang, sa tingin mo, may sakit ka, para kang mamamatay. Sa tingin mo ba, hindi ka kaya pagalingin ng Diyos? Kaya po, di ba? Kumbaga minsan, minsan kasi nakakalimutan ng tao. Minsan po, may konti lang iniinda sa buhay. Grabe na po yung reklamo. Yung mawalan lang ng 1 kilong bigas sa bigasan, grabe na yung reklamo sa Lord. Grabe na yung reklamo niya sa sarili niya. Pero kapatid, huwag mong kalimutan na meron Diyos na nagpapala ng buhay mo. Kasi minsan ang sisi po natin minsan sa Diyos Hindi naman po sa ating mga ginagawa. Minsan sinisisi natin ang Diyos, minsan nakakalimutan natin ang ginawa ng Diyos. Minsan ilang beses pa nga natin nilireklamuhan po ang ating Diyos So dapat daw po, huwag natin kalimutan. Dapat daw po, nakapokus tayo pagdating sa Lord. Dapat negatibo tayo pagdating sa Lord. Kasi ang dami-daming ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ang dami nating nabasa sa Bible na magagandang ginawa ng ating Panginoon. Kaya sabi nga po, diba, huwag mong kakalimutan. Huwag mong kakalimutan yung mga benepisyo na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Pag sinasabi mong, bless the Lord, O my soul, may benepisyo po yan sa ating kaluluwa. Sino po dito naniniwala? Kapag lagi mong sinasabi, bless the Lord, O my soul, bless the Lord, O my soul, alam niyo po ba kapatid, may benepisyo yan sa kaluluwa mo. Amen. Kapag lagi po natin inaalala ang Diyos, lagi kang sumasamba sa Diyos. Ganun pala yung kapatid. Kapag lagi ka palang sumasamba sa Diyos, lagi mo palang inaalala ang Diyos, may benepisyo na yun, kapatid. Amen? Kaya sabi nga po dito, remembering some of God's benefits, the benefits of worship. Sabi niya, bless the Lord, O my soul. Yan po'y lagi kong sinisigaw kasi alam ko na meron tayong benepisyo na makukuha pagdating sa Panginoon. Alam niyo po ba, tuwing pupunta ka dito every Sunday. Sino po dito every Sunday na pupunta sa church? Yan, lahat naman po tayo, amen? Si sister ngayon lang, pero i-claim po natin every Sunday, nandito na si sister. Ano po pangalan niyo po, sister? Si Sister Dolores. Sa pangalan natin sa every Sunday, nandito na po kayo. Yan. Tingnan niyo po pag lagi na po pala tayo nagsumasamba sa Lord, maraming benepisyo. So, ibig sabihin, kapag every Sunday ka pala, pumupunta at sumasamba dito sa church at sumasamba ka sa Diyos, ito pala ay nagpapaalala sa atin na ang pagsamba natin kay Yahweh ay dapat sinasamba natin ng todo. Yung pagpunta pala natin dito sa church, may benepisyo pala yan, kapatid. May benepisyo po yan pagdating sa ating kaluluwa. Kahit kumbaga kapag wala ka dito, pero nasa bahay ka, sumasamba ka pa rin sa Panginoon, may benepisyo pa rin po yan, kapatid. Mas maganda lagi natin sinasabi, bless the Lord, O my soul. Kasi alam mo, ang Diyos ang nagbi-bless ng iyong kaluluwa. Kung pinagpapala ka ng Lord, alam mo, pinagpala ka ng Lord, alam mo din ang Diyos ang magpapala sa espiritu mo. So, dapat huwag nating kalimutan ang ating Diyos. Amen? So, dapat purihin natin ang ating Panginoon sapagkat dapat hindi natin siya makakalimutan. Higit sa lahat, alam mo na mayroong benepisyo kapag tayo ay sumamba sa Diyos. Amen. Kaya nga palagi sinisigaw ko palagi, bless the Lord, O my soul. Try niyo po yun. Pag meron kang kawalan, bless the Lord, O my soul. Hindi lang yung kaluluwa mo ang bibigyan ng Lord, kundi yung mga bagay na meron sa buhay mo. Lagi mo isigaw yung kapatid. Sinasabihin mo, bless the Lord, O my soul. Makikita mo yung kabutihan ng ating Diyos. Kasi minsan, nakakalimutan kasi ng tao yung Diyos na nagbigay sa atin ng kabutihan at nakakalimutan natin minsan yung Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa ating buhay. So dapat po pala, pag tayo sumasamba sa Diyos, sasabihin mo, bless the Lord, O my soul. Dapat pinupuri natin si Yahweh. Wala tayong ibang pupurihin, walang iba kundi ang ating Diyos Ama na buhay sa langit na ating pinaglilingkuran. Kasi bakit po? May benepisyo po yan. Amen po? Amen. Dapat wag po natin kalimutan po yan. So kung may makakalimutan ka, walang iba kundi ang problema.
Kung may kakalimutan ka, walang iba kundi nakaraan mo. Kaya sabi nga po sa Isaiah kanina po, di ba sa Isaiah po, din sabi niya, ilibing mo na, kalimutan mo na. So dapat, ang huwag mong kalimutan at huwag mong ilibing, ang Diyos. Dapat ang Diyos lagi natin itinataas. Huwag mong kakalimutan ng Diyos na nagbibigay sa'yo ng pagpapala. Amen po? Amen. Kasi dapat, bilangin mo yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay mo. Huwag mong bibilangin yung sakit, yung mga bagay sa buhay mo. Huwag yun ang bibilangin mo, kapatid. Kasi bakit po? Imbes na bilangin mo yung problema, dapat ang bilangin natin ay yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Amen. Imbes na bilangin mo ilang beses kang nadapa, ilang beses kang nasaktan, ilang beses kang umiyak-iyak, ilang beses kang nagdugmok-lugmok. So dapat pala ang binibilang po natin, dapat pala yung binibilang mo, kapatid, yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Bilangin mo ilang beses ka bang pinagaling ng Diyos. Ang bilangin mo ilang beses ka bang pinagaling ng Diyos. Ilang beses ka bang pinagpala ng Diyos. Yung pala dapat ang binibilang mo, kapatid. Oras-oras, gabi-gabi, araw-araw dapat ang binibilang mo ilang beses ka bang iniligtas ng Diyos. Ilang beses ka pinagpala. Ilang beses ka pinagaling. Yung pala dapat ang ating inaalala, hindi yung mga bagay na problema sa ating buhay. Amen. Sabi po sa Psalm 103 verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefits, who forgives all your sin and heal all your diseases. Sabi po dyan. So alalahanin mo, kapatid, kung paano ka pinatawad ng Diyos. Amen. Kung ano yung laki ng kasalanan mo, pinatawad na yan ng Diyos. Simple lang ako, sister, wala akong malaking kasalanan. Minsan yun yung sinasabi ng tao. Simple lang akong tatay, simple lang akong nanay, wala akong ginagawang kasalanan. Pero alam niyo po, doon sa simple o maliit na kasalanan na ginagawa po natin at hindi natin nare-repent sa Lord, alam niyo po ba, yun yung daan para mapunta tayo sa impyerno. Pero niyo po dapat pinagpapasalamat po natin yung biyaya ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Bakit po? Mahal ka ng Diyos eh. Sabihin mo sa katabi, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos sa iyong kasalanan. Pinatawad ka na ng Diyos sa iyong kasalanan. Sabi po dito, the benefits of forgiveness of our sin and heal our diseases, the foundation of all other countless blessing is forgiveness of all our sin. Ang pundasyon daw po natin, dapat daw po ang ating maging pundasyon, walang iba kundi si Kristo. Dapat ang maging pundasyon mo, hindi yung mga karanasan mo sa buhay. Dapat ang maging pundasyon mo, walang iba kundi yung Diyos na nagpapala ng buhay mo, kapatid. Amen? Kasi available po kabutihan ng Diyos eh. Tama po? Amen. Tama po ba? Kasi siya po available po. Available lagi, nandyan yung grasya ng Diyos. Amen. Sabi mo, andyan lagi ang grasya ng Diyos sa buhay mo. Nandiyan lagi ang grasya ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi una pa lang pinatawad ka na ng Lord. Amen. Una pa lang pinatawad ka na sa kasalanan mo, kapatid. Sino po dito pinatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan? Yes. Amen. Lahat po tayo makasalanan na tayo pinatawad ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang laki ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kahit anong kakulangan mo, kapatid, pero nandyan ang grasya ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kahit malaking kasalanan mo, pinatawad ng Diyos yan. Kahit anong laki ng pagkukulang mo, pinatawad pa rin ng Diyos po yan. Bakit po? Walang ibang magpapagaling ng sakit po natin. Kasi ang malaking kakulangan po natin sa Diyos, yung parang kung titignan po natin, pinatawad ka sa iyong kasalanan, pinatawad ka ng ating Panginoon. Kaya lang po, alam mong pinagaling ka na rin ng ating Diyos. Pero alam niyo po, pinagaling ka pa sa sakit mo, o anumang sakit po natin, pinagaling tayo ng Diyos. Pero alam niyo po ba, hindi lang po sakit physical, kundi sakit sa emotional, o sakit sa emotion, o sakit maging sa ating isip. Ang dami nating sakit. Tama po. Marami tayong sakit sa buo nating pagkatao, lalo na po pag tayo pinakakagawa ng sakit. Pero alam niyo po, pinatawad at pinagalingan ng Diyos na nagligtas sa ating buhay. Amen. Alala
tayo. Oo, mayroong doktor na ginamit para tayo ay pagalingin. Mayroong gamot na sa ating ibinibigay, yun po lamang ay ginagamit lang po ng Diyos yung para tayo po ay gumaling. Pero alam niyo po ba, ginagamit lang naman po ng Diyos ang doktor para tayo ay gumaling. Ginagamit lang naman po ng Diyos ang mga gamot para tayo gumaling. Pero alam niyo po, ang hindi kayang pagalingin ng doktor at hindi kayang pagalingin ng gamot, ang hindi kayang gawin ng doktor, ang pagalingin ang puso mong sugatan. Hindi kayang gamutin ng doktor ang puso mong sugatan. Pero ano ginawa ng Diyos sa atin? Alalahanin mo kapatid, sino po dito nakaranas na pinagaling na siya ng ating Panginoong Hesus? Sa puso? Amen? Sabi, hindi kayang gawin ng doktor na pagaling ka sa sakit sa puso. Yung sugatan mong puso, walang ibang magpapagalingan. Walang iba kundi ang ating Diyos. Hindi kayang pagalingin ng doktor ang masakit na meron ka sa puso. Kaya kapatid, sino po dito hanggang ngayon may hinanakit at sugatan ng puso? Wala na po. Wala na po ba dito? May isang kwento pa po. Yan, malapit na po tayo matapos. Hanggang 5. Yan. May isang kwento pa po. Sige, bilisan ko na lang po. Tatanungin ko po ulit, sino po dito ang may hinanakit pa sa kanyang puso? Wala na po. Pakinggan niyo po itong kwento. Sabi ko po kanina, hindi kayang pagalingin ng doktor ang sakit at sugatan mong puso. Tama po? So, meron po isang kwento. May isang kwento po na may isang bata na nag-commit po siya sa Lord. Committed na po siya sa Panginoon. At ang sabi sa kanya ng Diyos dahil nag-commit na po siya, so gusto ng Diyos ay talagang makilala ang kapangyarihan ng Diyos. So, ito po, itong bata na ito ay nag-commit po siya sa Lord. At sabi ng Diyos sa kanya, anak, gusto ko na talaga na maging committed ka sa akin. So, ang gawin mo anak, magpakto ka sa iyong mga karanasan. Sabi po ng Diyos sa kanya. So, lahat po yun, tinistimony ng bata. Ito po, dumating yung time na nag-testimony itong bata na ito. So, dun sa testimony niya, lahat ng tao nag-iiyakan. Nag-iiyakan po lahat itong mga tao sa kanyang pala sapagat hindi biro yung kanyang naging karanasan. Simula ng bata pa po siya hanggang sa magdalaga, hindi po biro yung kanyang karanasan. Kasi dati po, masaya yung kanilang buhay, kanilang buong pamilya, pero dumating yung pagkakataon na itong bata na ito ay nirape ng kanyang ama. Nirape po ito ng kanyang ama. So, ginawa po, sumunod-sunod pa, ulit-ulit nirape itong bata ng kanyang tatay. Nirape po siya ng kanyang tatay. Di niya maikwento yung pangyayari na yon sa kanyang magulang, sa kanyang kapatid, sa kanyang buong pamilya, o sa kanyang mga kamag-anak kasi natatakot po siya kasi nagkaroon po siya ng phobia at takot. So, tapos ano pong sumunod na nangyari? Naghiwalay po yung kanyang nanay at kanyang tatay. So, ibig sabihin, wala na po siyang magulang. Naghiwalay na po ito. So, hindi pa po natapos yung bagay na yun. Naghiwalay po itong kanyang magulang. So, itong kanyang magulang, ang kanyang nanay, iniwan silang magkakapatid. Itong nanay na ito, na iniwan sila, so ano pong ginawa ng bata? Iniwan sila ng kanyang nanay, at itong kanyang nanay ay pumunta sa ibang bansa. At itong kanyang nanay, dumating yung time na umuwi ng probinsya, galing ibang bansa, at ito po ay may sarili ng pamilya, at may anak na rin po. So, ginawa po ng kanyang nanay, pinatawag po siya. Pinatawag po siya ng kanyang nanay para pumunta po sa Davao. Pinapunta po siya sa Davao, at ngayon po nang pumunta po itong bata sa Davao, dito na po nag-iyakan yung mga tao nung time na naririnig po yung testimony ng batang ito. Kung ako po siguro, baka ako po isang balde na siguro yung luha ko. So eto po, dumating na po yung time na pinapunta po yung bata doon po sa Davao, hanggang sa eto po yung dumating po, at ang kala niya ay pag-aaralin po siya ng kanyang nanay. So eto na po, nagpunta po yung bata sa Davao at tinanong ng mga kamag-anak ng kanyang nanay, sino ang batang ito? So ang sabi ng kanyang nanay, ipinagkait sa kanya yung pagiging anak o kanyang pagiging nanay ng kanyang nanay. Pinapunta ko yan dito para maging katulong ng mag-alaga ng anak ko. Sarili niyang nanay tinanggi siya. Sarili niyang nanay ipinagkait siya. Kaya alam niyo po, etong
Diyos sa ating buhay. Iniwan ka man ng maraming tao. Sinaktan ka man ng maraming tao. Pero ang Diyos kailanman hindi ka iiwan. Ang Diyos kailanman hindi ka sasaktan ng Diyos na ito. Ang Diyos kailanman hindi ka pababayaan. Paulit-ulit nating maririnig. Kailanman hindi ka pababayaan ng Diyos. Walang ibang makakapaggamot ng sugatan mong puso. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Hindi kayang gamutin ang kamag-anak mo yung puso mong sugatan. Hindi kayang pagalingin ang puso mong sugatan ng mga mahal mo sa buhay. Hindi kayang pagalingin ng doktor. Hindi kayang inumin ng maraming gamot para pagalingin yung puso mong sugatan. Walang ibang nakagamot ng puso ng batang ito. Walang iba kundi ang Diyos na nagligtas sa kanyang buhay. Iniwan man siya ng kanyang nanay. Naiwan siya ng kanyang tatay. Pero ang Diyos, binigyan siya ng kagalakan. Binigyan siya ng kalayaan sa kanyang buhay. Kailanman ng Diyos, hindi siya iniwan. Parang tayo minsan, lumalakad tayo sa kalsada. Lumalakad tayo sa kalsada, kasama natin ang Diyos. Tama po? Minsan nagpupunta ka sa trabaho, nandiyan pa rin yung Diyos, iniingatan ka, kapatid. Dapat, minsan dumarating yung time, natatawid ka na lang sa kalsada, masasagasaan ka na sana, pero nandiyan yung Diyos. Hindi ka iniwan. Hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan. Napakabuti ng ating Diyos, kapatid. Alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Huwag po tayong mag-focus doon sa mga bagay na hinanakit. Huwag tayong mag-focus sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Bakit, kapatid? Pinatawad ka na ng Diyos eh. Ano po ginawa ng Diyos sa batang ito? Binigyan siya ng Lord na marunong mag-forgiveness. Tinuruan ng bata na kahit anong sugatan na puso niya at tinuro ng Lord sa kanya, magpatawad siya. So kapatid, pinatawad tayo ng Diyos, kaya dapat bilang tayo pinatawad ng Diyos. Kung meron ka pang hindi pinapatawad, patawarin mo na, sapagkat ang Diyos ang gagamot sa puso ng sugatan. Huwag tayo mag-focus sa bagay na yon, kapatid. Pinatawad tayo ng Diyos. Pinagaling ng Diyos ang puso nating sugatan. Hebrew 8 verse 12, For I will forgive them weakness and will remember their sin no more. Sabi po yan sa Psalm 103 verse 3, The Lord pardon all your iniquities. Sabi po dito, kapag sinabi po kasing pardon, tayo po ay hinahato na talagang makasalanan. Pero pinatubayan pa rin po tayo ng ating Panginoon Jesus. Sabi nga po dyan, sa Psalm 103 verse 4, Who redeem your life from the pit and who crown your with loving kindness and tender mercies. Sabi po dito, kung saan tayo niredeem, kung saan ka niredeem ng Diyos, o kung saan ka kinuha ng ating Panginoong Hesus, doon yung kumbaga, ano po ba yung, kung saan tayo niredeem, kung saan tayo kinuha ng Diyos, doon tayo kinuha mula doon sa balon, yung pit po kasi na sinasabi, yung pit po na yun, yung pinanggagalingan. So ano po yung pit na yan? Sabi po dyan, pit could means death, severe sickness that could lead the death of other dangerous place that could cause destruction to our life. Ano po ba yung pit na yun? Itong pit na to, ito yung balon na kinalalagyan mo dati, kapatid, na dapat dati patay ka na dapat dati napahama ka na ikaw ay dati ay may karamdaman. Pero ano ginawa ng Diyos? Kinuha ka niya sa balon na yan para iligtas, para ilagan, para pagpalain. Yan yung balon na ating kinalalagyan sa ating buhay. Alam niyo po, kapatid, mahal tayo ng Diyos. Kaya dapat huwag tayo nakapokus sa mga bagay na meron tayo sa buhay. Dapat alalahanin natin yung Diyos. Hindi niyo po mabasa kasi red po yan dito pero nag-black po siya. Ano po dito sabi? Magtatapos po tayo dito. Pakibasa po ng malakas. Kundi lang sa grace ni Lord, Kundi lang sa grace ni Lord, dapat ano ka na? Ano ka nang
Kapatid, sa tingin mo, kung hindi lang sa grace ng Lord, ano ka na ngayon? Huwag mong kakalimutan ang grace ng Lord na dumarating sa buhay mo. Ikaw na bahala magdukong niyang kapatid. Kung hindi lang sa grace ni Lord, dapat ano na tayo ngayon? Ako siguro, kung hindi po sa grace ng Lord, baka ang lala ng buhay ko. Kung hindi sa grace ng Lord, kasumpa-sumpa yung buhay ko. Kung hindi sa grace ng Lord, grabing kasalanan ang ginagawa ko. Kung hindi sa grace ng Lord, wala ko ngayon sa kinatatayuan ko. Kung hindi sa grace ng Lord, kapatid, ano ka na ngayon? Ano ka na ngayon, kapatid? Huwag na huwag mong kakalimutan ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Sa oras na ito, inaanyayahan ko po kayong tumayo. Kung hindi sa habag ng Diyos, ano ka na ngayon, kapatid? Alam niyo po, ako po, grabing pasasalamat ko sa Lord. Alam niyo po, nandun na ako sa malalim na balon ng kamunduhan. Sa malalim na balon na punong-puno ng kasalanan. Pero merong Diyos. Merong Diyos na umahon sa akin sa lalim ng balon ng kasalanan at ako'y binigyan niya ng kaligtasan. Kundi lang sa grace ng Lord, hindi maganda ang buhay ko. Kundi sa grace ng Lord, kapatid, wasak ang buhay ko. Kaya kapatid, kung ano yung kabuntuhan ng Diyos sa buhay mo, huwag na huwag mong kakalimutan ang Diyos na nagligtas sa'yo. Kung puso mo ay sugatan, ang Diyos ang magpapagaling niyan. Kundi sa grace ng Lord, baka puno-puno ako ng galit sa puso. Kundi sa grace ng Lord, baka di ako marunong magpatawad. Pero di ko sinabing ganun ako kabilis magpatawad. Pilit kong hinihingi sa Lord, Lord, turuan mo ako magpatawad. Turuan mo ako magpatawad. Ano ang puso sa mga Lord? Turuan mo ako magpatawad. Huwag na huwag natin kakalimutan. Dahil
napahamak na yung buhay namin. Ano dahil sa grace mo, Panginoon Jesus. Hindi maganda ang buhay namin na tinatamasa namin ngayon. Hindi ka namin makakalimutan. Hindi namin kakalimutan yung magandang ginawa mo sa aming buhay. Hindi namin makakalimutan kung paano mo kami iniligtas. Dahil sa grace mo, Lord, kung bakit meron kami magandang buhay na tinatamasa namin ngayon sa aming buhay, Lord. Salamat po ng marami sa iyo, Lord. Wala kaming ibang sasambahin. Wala kaming ibang pupurihin. Inaalay namin sa iyo ang pagsamba namin sa oras na ito, Lord. Panginoong Isus, sa iyo namin inaalay ang pagsamba namin at pagpupuri namin sa oras na sapagkat, Lord, ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin. Yes, Lord. Hindi namin makakalimutan yung magagandang bagay na ginawa mo, Lord. Hindi namin makakalimutan na ikaw ang nagpapala ng aming buhay. Salamat sa iyo, Panginoong Isus. Hayaan mo, O God, sa oras na ito, Panginoon. Lord, hindi ko man alam, Lord, kung ano yung ipinanalangin nila sa iyo, O God. Hayaan mo, Lord, na ikaw ang nakakarinig na kanilang mga sinasambit ang kanilang labi, Lord. Lord, pakinggan mo ang mga anak mong ito, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, salamat sa grace na ibinigay mo sa amin, Lord. Hayaan mo, O God, sa oras na ito, Lord, tumusok sa aming puso yung mga salita at aral na, Lord, na ibinigay mo sa amin sa oras na ito. Lord, ipinapaalala mo sa amin, Panginoon, na huwag kaming kakalimot sa mga bagay na ginawa mong kabutihan sa aming buhay. Lord, pinapaalala mo sa amin, Lord, winawarningan mo kami, Lord. Kalimutan namin yung mga bagay na hindi Lord, na hindi kaaya-aya na nararanasan namin sa aming buhay. Bagkus, Lord, ang kalimutan namin yung mga problema, Lord. Pero ikaw, Lord, hindi ka namin kakalimutan kailanman. Maraming salamat po, Panginoong Isus, sa oras na, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na ang oras na ito, Lord, na inaalay namin sa iyo, ang aming pagsamba ay para sa iyo, Lord. Lord, ang pasasalamat namin ay para sa iyo, Panginoon. Salamat sa kaligtasan, salamat sa kagalingan, salamat sa pagpapala. Hindi namin makakalimutan ang bagay na yan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, hanggang sa aming pagkahiwalay-hiwalay, Lord. Ingatan mo kami at maayos kami makarating sa aming bawat tahanan, Lord. Maging, Lord, kami na uuwi sa mga tarem, Panginoon. Lord, balutan niyo po ng inyong banal na dugo ang aming mga sasakyan. Maging tricycle na, Lord, na ipanghahatid nila at pauwi sa mga tarem, Lord. Ikaw ang Diyos na magbalot ng inyong banal na dugo, Lord. Iingatan mo kami, Lord, at kasama namin ang presensya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Isus. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas at papurit pasasalamat. To God be the highest glory. In Jesus' name, Amen.